Alright, good morning mga kasabit neto family, mga Iskonian family, Pilosopong Mamay nagbabalik, yun. Anyway, merong nagre-request na mag-comment daw tayo dito kay Sam Versosa kasi it's always Isko versus Lacuna. So, at tingnan natin kung sino dito si Sam dahil umiingay ito. Anyway, so ito feedback sa akin. Masyadong ina-underestimate ni Sam ang mga taga-Maynila. Akala niya tanga ang mga taga-Maynila. Okay? Yung si Philip Salvador, kaya nga sa national yun, ay dahil maraming mga liblib na lugar, maraming bobotante. Especially on sa South, di ba? Sa Maynila, people live in the fast lane. Hindi na ganun katanga ang mga Pilipino sa Maynila. So hindi lulusot ito si Sam Versosa. Gusto na expose si Sam Versosa. Kasi meron doon mga grupo na naghihintay sa kanya, and then meron silang pinalalabas na ini-interview siya ng mga tao. Ika nga parang kunyari casual interview. Ngayon, yung babae yung nag-volunteer, isa daw siya vendor, ang tanging gusto ko lamang sa buhay ay makapagtinda. Yun ang yun ang statement ng babae. Ngayon, sinagot naman siya ni Sam, hindi ko alam kung ito naka-script itong ginawa nila, ay ang tanging makakaunawa sa inyo ay yung vendor din, na katulad ko, na businessman. Parang yun ang response niya. Anyway, dito nyo makikita ang pagkakaiba ni Isko Moreno, malayong-malayo dito kay Wannabe, Sam, Mr. Wannabe. Kasi naman, si Isko Moreno, pag nagpaliwanag, generally speaking, yung lahat ay makikinabang sa kanyang pagbibigay ng intervention. Hindi naman sasabihin niya, Nay, naunawahan ko ho kayo, mga vendor, at napakarami ho ninyo, kaya nga, we try to put it in order, iso-sort out natin yan, dahil para lahat ay makinabang. Hindi pwede ho kayo basta dala magbenta dyan dahil sa sidewalk, dahil yan ho ay gumagamit din ng sidewalk. Hindi ho pwede kayo basta pumunta dyan dahil sa may tindahan, dahil yan ho ay kabuhayan ng may tindahan pag sinanggahan ninyo. Kailangan ilalagay ho natin yan sa ayos. So yun ang si Isko Moreno, he tried to put it in order. Okay? Etong yung dating ni Sam Versosa na yan, ay yung nagmamanipulate lang siya, malayo doon sa tanong, sinabi niya na nakaka-relate ako sa inyo dahil pareho tayo. Ayun, yun ang masama doon. Hindi yun makakasolve ng problema. Walang intervention na magandang solusyon doon sa mga ganung bagay. Parang pinapahabag lang niya yung vendor, hindi niya bigyan ng straight answer. At ang problema ng mga Pilipino ay matitigas ang ulo. So binabalance siya ni Isko Moreno. At yung mindset ni Isko Moreno, marami siyang positive statement. Kung ayaw ay may dahilan. Kung gusto, may paraan. Ang ibig sabihin ni Isko Moreno ay sabahan na natin ng disiplina para mapanagumpayan natin to. At yung mga susunod na generation ay hindi na maging matigas ang ulo. Yun ang So anyway, doon mo palang makikita na hindi magiging effective ito si Sam. That's number 1. Number 2, and then yung kasunod ng statement ni Sam ay gumagamit siya ng pati at saka Eddie. Yung mga ginagamit ni Isko, ginamit ni Isko yung material na yon para maunawaan ng mga tao, yung salitang kalyeng iyon, kung ano nangyayari talaga, na aware din siya sa mga lagayan. So, pagka ganung walang ibig sabihin, wala talagang ma-deliver na idea na si Sam para masolve ang problema. Wannabe Isko talaga. Patatlo, ang aking comment dito, sinerch ko kung sino itong si Sam, ito pala ay party list, di ba? Yung mga congressman. I don't know if you agree with me. Ang nirerespeto kong mga party list ay yung mga Makabayan Black, yung mga si Renato Reyes, yung mga napunta sa Mendiola, nagpapainis, natahagisan ng tirgas para ilaban yung karapatan ng mga mahihirap, yung mga tunay na manggagawa. Yun talaga, yun ang mga legit na Kasi marami mga party list na mga milyonaryo ngayon. 5 bagay, may mga party list
At kailangan mabuksan ng isipan ng mga kababayan natin dito. Maraming mga party list na congressman dahil hindi manalo sa eleksyon, magpa-party list na lang sila dahil pera-pera daw yan. Pansin natin Gara pala na, like, I remember nung panahon ni Gloria, siyempre kasagsagan nung Hello Garcia, alam na hindi siya mananalo. Yung anak niya, ginawang congressman dahil party list ng mga security guard. Paano naging Anyway, itong mga political expert na katulad ni Armandin, yung kaibigan natin, meron siyang kinukwento na in-advisean niya yung kanyang kliyente dahil laging kinakasuhan ng tax na kumandidato ka na lang ng party list, bumili ka at para mawala na yung problema mo. Ganon kasama ang ating sistema. Kita nyo to si Marcoleta, sila pa ang mapapapel, pero yung mga mismong binoto ng napakagulo ng Pilipinas talaga. Kaya sa Maynila tayo, dahil ang mga tao sa Maynila ay it-makes sense. So, dito na lang tayo kay Isko Moreno. Singit lang natin to, time to time ay bumabanggit tayo dito dahil kino-question din ako regarding dahil kinikriticize ko ang Marcos minsan naman nagpo-pro Marcos tayo. But I'll be honest, dito sa ating mga kasama, kilala ko sa matagal na nanonood dito, yung mga kasamahan natin, kilala nila si Pilosopong Mamay, talaga anti-dynasty talaga tayo. Okay? It just happened na ang nangyari kasi lately ay parang ang pagpipilian lang natin ay less evil. Di ba? Less evil. Yun lang ang pagpipilian. Si Marcos ay maganda ang foreign policy at saka yung yung mga biktima ng EGK ay talagang sumusuporta siya. However, nangyari lang yun dahil nga hindi sila nagkasundo sa hatian daw. So, anyway, kung magkapatuloy naman ang problema kasi itong mga Piklawan ay hindi masolid eh. Meron naman sila Dilima, meron silang Trillanes. Hopefully si Hontiveros ay tumakbo na at sumuporta ditong Lenny. Wala silang bolse na talagang masolid sila. Kaya yung mga tao hindi umaasa. So hopefully si Hontiveros ay she gets strong and suportahan na. Mahirap din yung nangyayari sa mga kababayan natin eh. Parang less evil lang ang pagpipilian. So that's it. Okay? Ano ba yun? Alias ang bagoong, pero kasi puro recycle daw eh. So anyway, balikan natin tong si Sam Versosa, no? Pero ang taga Maynila ay hindi ganoon katanga na inaakala ni Sam Versosa. Kilala siya kasi budget na ngayon itong mga party list. Pag sinabing party list ka lang, kaya ka laging party list, mapera ka. Yun lang ang tingin nila. At totoo naman talaga daw mapera itong si Sam Versosa. However, ay okay na rin tong si Sam Versosa kung ito yung mga konsyelaang at talagang dahil ito naman ay naghahanap buhay, kailangan baka ito ay katulad ng mga someday, katulad ito ng mga bilyar na magamit ang posisyon para sa sariling interest, para yumaman na yumaman. They don't care about yung ikamo delikadesa. Ito mo naman pamukaan na, harapan na. Okay? So, anyway, kung saan nakakarating ang ating ang ating frustration kaya yun daw Camille, yung may pilidong bilyar at maraming pera. So, yun sapat na yun para magpatakbo ng ating buhay. Okay? At in exchange, alam nyo na, para yung kanilang maprotektahan yung kanilang kaibanan. Hindi ko alam kung binibitray ng mga kababayan natin yung kanilang yung susunod na generation, kung bakit parang parang isinurrender na nila ang kanilang karapatan para tinanggap na nila na sila yung mga bobo tante. Anyway, dito kayo once again, dito kay Sam Versosa
ay hindi papayag ang mga taga Maynila na mabola nitong si Sam Versosa. Parang budol-budol ang dating nitong si Sam eh. Ito kasi ay malakihan to, mayor to ng Maynila. Okay. Sumubo ka muna ng maging congressman na iboboto ka ng tao na nakumbinsi mo muna sa isang distrito, hindi yung party list. Para kang si ano ba to? Ang tingin ko dito parang si yung si Marcos ano pa? Yung Leo, ito si Leo Marcos, yun ang dating dito sa akin pag nagsasa